walang excuse. Okay? Walang excuses. Ibig sabihin, kumbaga pag sinabi ng pinaka-leader, ikaw, as a leader, pag nag-create ka ng mastermind group, yung mastermind group mo, pag sinabihan mo, let's meet, walang excuse. Walang, kasi mentor, may ganyan, may ganito. Kasi mentor, wala akong pamasahe. Kasi mentor, no. That can't be part of your mastermind group. Pag ang leader mo nag-excuse, palitan mo. Kasi hindi siya considered as part of the mastermind group. Kasi yung mastermind group, yan talaga yung kasama mo all throughout. When it comes to planning, execution, yan yung mastermind group mo. Okay? Take note of this one. Building network is just like the way Jesus built yung kingdom niya here on earth. Si Master JC, okay? Si Jesus Christ, nung nagkatawang tao siya dito sa lupa, ang daming nakikinig sa kanya. But he only chooses 12. 12 lang ang pinili niya. At yung 12 na yun, walang excuse. Meron ka ba nakita, nabasa sa Bible, na yung 12 na yun, nag-excuse? Wala. All throughout, kasama niya yun along the ministry. Okay? That is why, kung ano yung mindset ni Jesus, yun na rin yung mindset ng mga apostles. Hindi pa totally complete kasi may mga iba, yung faith, 'di ba? May mga makikita tayong storya. Okay? 'Di ba? Merong lumakad sa tubig si Jesus. Okay? Si Peter gumayan lumakad, pero nung nakita niya yung hangin, nakita niya yung alon, bigla siya nag-alala. Kaya lumubog siya. Okay? Pero still nakalakad pa rin siya doon sa tubig. Ibig sabihin, yung mindset ni Jesus at the start, nagawa niya na rin eh. Kasi nga, mastermind group siya ni Jesus. Okay, anong point? Okay? Lahat ng apostles ni Jesus, yung 12 po, okay? Talagang kasama niya all throughout the ministry. Yun talaga yung mga talagang kung ano yung gusto mangyari ni Jesus, yun rin yung meron yung mga apostles. Kumbaga, grabe talaga yung mga yon. Okay? Yung 12 apostles na yon. Yun yung mastermind group ni Jesus. Kaya kahit nawala na si Jesus, yung ministry of sharing the gospel, nagawa pa rin nung 12 disciples. And at the same time, kumalat pa siya hanggang sa atin ngayon. And the impact of creating mastermind group is the same impact that Jesus did dun sa 12 apostles niya. Kung gusto mo mag-long lasting, yung pinaka-career mo in network marketing, kailangan mo merong solid na mastermind group. Yung ulitin ko, yung sasamahan ka, okay? Yung hindi mag-excuse, yung whatever happens, whatever it takes, no? Nandyan sa tabi mo. Yun yung kailangan mo makreate. Kahit hindi naman sabay-sabay, hindi yung auto, 12 na to. O, ka na. Let's go. Hindi ganun. Kasi there are times, minsan along the way, merong darating na leader. Sasamahan ka talaga all throughout. Magpapa-mentor sa'yo all throughout. Okay? So, in time, dagdag ka lang ng dagdag dun sa mastermind group mo. And this is very essential pagdating sa IM Worldwide. Since this is rank-based binary, okay, makakakuha ka ng rank kasi kapag may nagra-rank rin under na organization mo, especially yung mga direct mo. Okay? So napakaganda talaga ng pag-create ng mastermind group kasi yan yung mga mastermind group mo na in time direct mo sila na magpo-push sa'yo para maging Crown Alpha mentor. Okay? So yun basically kaya napaka-importante ng napaka-importante ng creating your mastermind group. Yung pagke-create mo ng mga apostles mo under ng team mo. Okay? But again, hindi mo makikreate yan kung ikaw mismo hindi ka fully equipped. Okay? Hindi mo makikreate yan kung ikaw mismo hindi ka rin right disciple nung mentor mo. Okay? Hindi mo magagawa mag-create kasi kung ikaw hindi ka marunong talaga makinig dun sa mentor mo, when you come up with your own apostles, it will become a copy system rin. Okay?
So ibig sabihin, kung hindi ka nakikinig, possible yung mga kikreatin mong apostles, possible di rin siya makinig sa iyo. Kasi nakikita nila, si mentor nga hindi nakikinig doon kay top mentor eh. Hindi na lang rin ako makinig. That's why, okay, in creating your mastermind group, no, dapat nakikita talaga nila kung sino ikaw. Kasi kung sino ikaw, i-imitate kasi nila yan. So basically, okay, makakopy nila kung ano yung ikaw mismo. Okay? So ganun siya, ganun ka systematic kasi ano ang pag-copy sa mga ano natin, no, sa mga mentor natin. Okay? Kaya nga the way I speak, no, parang medyo parehas na kay Pres kasi nga talagang copy ako kay Pres. Ang pinapakinggan ko lagi si Pres, di ba? So kumbaga, absorb ko lagi si Pres, no? Pag sinabi ni Pres na meron tayong mentoring o meeting tayo, usap tayo, okay? Live class tayo. I always see myself na hindi pwedeng wala ako diyan. Okay? Kasi may ibabagsak yan na magagamit ko rin pag binagsak ko dun sa mga apostles ko. Okay? So it's one thing rin no na meron tayong ibibigay dun sa mga apostles natin coming from our top teams, no, our top mentors. Okay? Ngayon kung di ka nakikinig, you need to create your own na ibabagsak dun sa mga top, sa mga leaders mo, sa mga apostles mo. Okay? Which is ano siya no, a hard way no sa pagki-create ng mastermind group. Ang pinaka best way to create a mastermind group no, it's that kailangan meron ka talagang mentor. Okay? Yung mentor mo na yon, kung ano yung binabagsak niya, possible, yun din bagsak mo sa apostles mo, sa mastermind group mo. Kasi, okay, para hindi ka na mahirapan. Okay? Pero ang importante, yung mastermind group mo talaga, basically, kailangan talaga, no, yung walang excuse. Okay? Yung walang excuse. Pag meron pang may excuse yan, no, medyo dagdagan mo pa, no, dagdag ka ng baka. Kasi darating at darating ang time na makakakuha ka talaga, no, ng mga tamang tao na willing makinig, willing sumunod sa iyo. Okay? So it doesn't mean kailangan full-time. Okay? Marami naman ako, part-time naman ako nagsimula sa network marketing, eh. 'Di ba? Pero dahil nakikinig ako, dahil meron akong attitude na gusto ko matuto, no? Talagang ano, naging ano ako, naging apostle ako no ni Press AM. That's why no, marami ako natutunan talaga. Yun naman yung nababagsak ko talaga no dun sa mga leaders ko, sa mga mastermind group ko. And eventually, okay, magiging malaking tulong 'yan kasi that's what we call duplication na. Okay, kung ano yung alam mo, papasa mo lang rin, duplication na 'yon. And then eventually, pag dumami na yan, delegation na siya. Kasi ang kailangan, you have your mastermind group. Yung mastermind group mo, in time, makapag-create ng kanilang mastermind group and then eventually, delegation will take place. Okay? And pag ganun ang nangyari, eventually, okay, so lalaki talaga yung network mo. And hindi lang lalaki yung network mo, you will create leaders after leaders after leaders. Pero napaka-importante in selecting your mastermind group, napaka-importante mga mentors, yung pipiliin po natin katulad mo talaga. Yes, it may take time, okay? Hindi kasi madaling makahanap ng taong katulad mo eh. Okay? Hindi kasi madali yan kumuha ng katulad mo. Okay? Literally, it takes time para mangyari at makakuha ka ng mga taong katulad mo talaga. Or even mas grabe pa sa'yo. Okay? Pero, okay, with proper mindset, okay? With proper with proper knowledge that you have, no? Eventually, darating ang time na yung mastermind group mo, no, yung leader mo under your mastermind group, no, will be just like you. Okay? Magiging katulad mo siya in time. Pero napaka-importante, dapat lagi mo silang kasama. Okay? It doesn't have, ulitin ko, it doesn't have marami kaagad. Pwede ka magsimula sa dalawa as long as yung dalawa mo lagi mong kasama. Okay? Parang si Peter dyan, laging kasama ni Jesus, di ba? Nung nagsisimula sila. Okay? So eventually, okay, yan yung mga nai-impartan lagi ni Jesus, no, ng mga tamang mindset, tamang outlook sa faith, mga ganyan, no? So eventually, okay, yun yung pinaka-importante. Once na meron ka nakitang willing, once na meron ka nakitang talagang gustong sumabay no dun sa gusto mo mangyari sa team mo, eventually
pwede mo siyang isama dun sa mastermind group mo. And then eventually, dagdag lang ng dagdag hanggang sa makakreate ka ng set of mastermind group mo, no, na yan yung lalatagan mo ng plano. Na yung lalatagan mo ng plano na yan yung talagang gagalaw no matter what. Yan yung gagawa ng mga bagay na imposible under the team. Okay? Na yung mastermind group mo, pagka na-absorb na nila lahat, pag sinabi mong magra-rank up tayo ng Crown Alpha Mentor, magka-Crown Alpha Mentor tayo. Kasi you have the heart of all your mastermind group. Ganon siya. Okay? So yan yung isang bagay na na hindi ko makakalimutan na sinabi sa akin ni Press na same thing sa inyo gusto ko i-share na kailangan makapag-create tayo ng mga apostles natin. Okay? Makapag-create tayo ng mastermind group natin. Na wherein, yan talaga yung yan talaga yung pinaka sa atin, no? Makikipagbakbakan para makuha yung gusto natin talaga. Makikipagbakbakan para maitaas talaga no yung kalidad ng natin nung pagne-network natin. And at the same time, yung team natin, no? Kung team builders yan, okay? Dapat pag team builders, ako as mastermind group ng team builder, eventually ko no, ako yung dapat ang mindset ng mastermind group, ako yung magpapaangat sa team builder. Ganun siya. Okay? Kumbaga, kulang ang team builders pag wala ako. Okay? Yun yung mindset, no? Kumbaga, yun yung isa sa pinaka, okay? Kumbaga, ikaw yung susi, no, sa tagumpay ng team builders. Ganun siya. But again, no, kailangan mag-start sa atin yan. Okay? Kailangan maging great disciple rin tayo, no? Kailangan, okay? Kumbaga, magte-take part rin tayo, no? Kumbaga, it will start with us. It's a challenge for each and every one of us na ano man yung direction ng team natin, kailangan part ako doon. Okay? Dapat part ako doon. Kasi pagka naging part ka ng lahat ng plano ng team mo, ng team builders, eventually, no, magugulat ka na lang, no, na yung team builders diamond na, blue diamond, okay? Black diamond, crown diamond or crown alpha mentor. Okay? But again, okay, eventually ikaw kasi yung next doon. Marami kasing no, marami kasing mga leaders sa IM Worldwide, minsan ayaw mag-take part. Ang nangyayari pag hindi ka nag-take part, again, no, it will be a domino effect pagdating dun sa leaders mo. Sa negosyo kasi natin, lalo na dito sa IM Worldwide, hindi kasi pwedeng tataas yung rank mo nang hindi ka nagpapataas ng mentor mo. Okay? The right way, no? The right way para ikaw makuha mo yung best para sa ginugol mo dito sa IM Worldwide, it's for you to push your mentors pataas. Kasi pag pinupush mo yung mentor mo pataas, ikaw na yung next na ipupush rin ng mga nasa ilalim mo. Pero pag hindi ka nag-push ng mentor mo going up, hindi mo siya sinuportahan, hindi mo binigay yung best mo, being a right disciple, eventually, yung mga i-create mong inner circle, i-create mong mastermind group mo, hindi ka rin ipupush pataas. It's a domino effect. Maniwala kayo sa akin mga mentors. Okay? Pag hindi mo ginawa yon na i-push yung top mentor mo, okay, going dun sa dapat niyang puntahan, eventually, hindi ka rin mapupush pataas. Okay? It's a domino effect. Kaya pag meron ka mga meron ka mga mentor na or mga leaders under na organization mo na sinasabihan mo pero hindi nila ginagawa, asahan mo yung mga subordinates nila hindi rin nila mapapasunod yan. Hindi rin sila ipupush pataas. That's why ang network marketing kailangan dire-diretso talaga yung yung pagdedirect. Okay? Dire-diretso talaga sa pagdedirect. Okay? Para at least lumabas yung tamang tao, tamang inner circle mo, tamang mastermind group mo. Kasi pagka dire-diretso ka, eventually, makakakuha ka ng mga taong katulad mo rin. Ganon siya. Alright? Are you learning mga mentors, no? Natututo po ba? Type 3 nga tayo kung natututo tayo mga mentors. Ayan, grabe, no? Thank you very much sa mga nagko-comment, no?
Nagta-type 3, no? Ayan. Thank you, no? So, another thing, no? Last na to siguro. Okay? Isa sa mga bagay na ano no na gusto ko lang rin i-emphasize sa inyo mga mentors, no? Kasi ako business owner po ako. Entrepreneur po ako. Okay? Yung negosyo po, no? Kung tatanungin niyo ko, ano bang maganda, yung negosyo, traditional o network marketing, no? Ako on my this things no nasasabihin ko po sa inyo is out of my experience, out of my knowledge, no, when it comes to entrepreneurship and pagiging network marketer. Okay? My experience kasi no sa pagnenegosyo, ah kikita ka talaga ng malaki sa traditional business sa pagnenegosyo. Pero dapat yung negosyo mo talagang sabog na sabog. Okay? What do I mean? Okay? What do I mean? Kikita ka lang sa negosyo, sa traditional business, pag talagang sabog yung negosyo, may ibig sabihin kumikita talaga ng malaki. Kasi pag yung negosyo mo hindi talaga kumikita ng malaki, ibig sabihin, lugi yun. Okay? So, marami ako naging negosyo, marami akong negosyong kumita ng malaki, marami rin akong negosyong mga nalugi. Okay? When you say nalugi, yan yung mga break-even pababa. Considered ko yan lugi. Okay? Pagka break-even ka lang o konti lang yung income mo dyan, kinukonsider ka yung lugi. If that's the case, kung hanggang doon lang yung negosyo mo, might as well, no? Focus ka na lang doon sa ano, sa network marketing. Okay? Kasi kapag ka break-even ka lang or lamang lang ng konti yung kinikita mo doon sa ginagastos mo, it's a waste of time. It's a waste of time. Maniwala po kayo sa akin. Okay? Kasi sa negosyo talaga, dapat sabog na sabog ka. Kumbaga, dapat kumikita ka ng malaki sa pagta-traditional business mo. Kasi kung hindi, might as well, no? Focus sa network marketing. Okay? Kasi kakainin ka lang yung konting kinikita mo dyan, in time nagmagkaroon ng challenge or struggle yung negosyo mo, kain lahat yan. Pero yung oras na binibigay mo sa traditional business, sobrang laki. Kumbaga, parang waste of time. Kumbaga, parang yung oras mo, kasi ako, nag-IM Worldwide ako and then nagbuo ko ng company ulit, no, traditional. Naisip ko, merong company akong pumutok, no? Okay yung kita, kaya medyo nakaipon ako. Pero if you would look at it, kung nag-focus ako sa IM Worldwide ng todo-todo, binigay ko yung oras ko dito, nag-build ako ng todo-todo, baka malaki na rin yung kinita ko. Baka diamond na rin ako, baka alam mo yon, nakapag-build ako ng lalong mas malaking network. Kaya lang, nag-traditional ako, although kumita siya, pero iniisip ko kung pinocus ko siya sa IM Worldwide lang, baka mas malaki pa and mas passive pa siya. Okay? So, ang bottom line, may kinita naman ako sa traditional, nakaipon rin naman ako ng konti, no? Kaya nga nung tinanong ako ni Mentor Mark, no, last time, no, with regards to traditional business ko, sabi ko, actually okay naman yung traditional ko. Actually, ngayon nga po, binenta ko na yung share ko dun sa ano no sa companies na binuo ko. Okay? So, kumbaga, nag-lay off na ako ng shares so kasi gusto ko na mag full-time talaga sa ano no, sa IM Worldwide kasi nakita ko talaga, okay, yung pinaka passive income mangyayari talaga siya okay, sa ano talaga no sa platform na we're in ay meron tinatawag na ano no massive leverage. Massive leverage talaga. Ay doon lang magkakaroon ng tinatawag na financial freedom, time freedom sa massive leverage. Okay? Ibig sabihin, okay, yung hindi mo na iniintindi, okay, pero may mga taong gumagalaw under ng wini-workout mo. Ganun siya. And I see to it na kumbaga yung network marketing, yung I am worldwide kasi, there's a big chance na magkaroon ka ng massive leverage. Like for example, Mentor Me.
Mentor may earning around 5 million to 8 million, minsan nagta 10 million pa siya a month. Imaginein mo ay hindi naman naglabas ng ganong kalaking kapital si Mentor May. Pero ganong kalaki yung kinikita niya monthly. Ibig sabihin, okay, grabe yung massive leverage niya. Sa traditional business, bago ka kumita ng kahit 5 million na lang, grabe dapat yung grabe dapat yung benta mo. Yung 5 million na kinikita neto, okay? Sa traditional business dapat at least nag-ano ka niya, nag 30M, 40M, 50M ka na sales a month bago mangyari yung 5 million net income mo. Yun yung sinasabi ko, dapat sabog na sabog yung negosyo mo para mangyari yung yung income na pinapangarap mo talaga. Okay? Kasi sa traditional business, there is what we call OPEX. Meron tinatawag pang expansion. Traditional, ikaw lahat gagastos niyan. Meron tinatawag na marketing, meron tinatawag na branding. Okay? At the same time, okay? Meron tinatawag na ah improvements pagdating sa traditional. So hindi safe yung kinikita mo. Kunyari ngayong buwan kumita ka ng 5 milyon. Yung 5 milyon hindi mo pwedeng ibulsa kagad yan. Kasi kailangan mong mag-alat dun sa mga iba't ibang aspeto ng negosyo mo. If you really want that passive income to push through. Di ba? So, kumbaga, pag nasa traditional business ka, okay, ah talagang gagastusan mo siya, matagal yung kita pa eh. Okay? Kumbaga, kung meron kang kinikita ngayon, kailangan mo siya itabi for possible expansion, possible innovation, possible expenses pa in the future kasi hindi naman lahat ng pagkakataon malakas yung negosyo, darating ang time may hina siya. So pag mahina siya, kailangan meron kang pangsalo doon. That's why sa traditional, there's what we call kailangan lagi may buffer ka diyan. So yung kinikita mo hindi pwedeng ibulsa. Hindi mo pwedeng gamitin na for personal or kaya kumuha ka kagad sa negosyo kasi yan yung mga nagiging downfall ng mga company sa mga nagtatayo. Yung mga nagtatraditional, ginagamit kagad yung pera nila for personal and at the same time, pag dumating na yung challenge ng mga companies nila o yung mga negosyo nila, nagsa-struggle na kaya mas maraming naluluging company kesa dun sa mga nagsasucceed. Okay? Kaya nga ako, I recommend if sa katayuan ko kasi, okay, nag-traditional na ako, nag-networking ako, right now, no, if you would ask me, okay, mas gugustuhin ko nang mag-focus on network marketing sa IM Worldwide kesa mag-traditional business. Kasi ang laki talaga ng ilalabas mo. Okay? Ang laki talaga ng ilalabas mo in business. Tapos pag kumikita ka, hindi mo naman pwedeng bunutin kagad. Kasi dapat dire-diretso siya. Okay? Kailangan nag-evolve siya. Ang kitaan pagdating sa traditional business, it's long term pa. Pwede kang kumuha dyan after 3 years, 4 years, or 5 years pa. Okay? Kung sa network marketing mo gagawin yan, ang late na ng puhunan, pero ang maganda, okay, pag nakabuild ka ng malaki, ganun rin, 2 to 3 years from now, 4 years, 5 years from now, pwedeng maging milyon. Na hindi ka na maglalabas for innovation, hindi ka na maglalabas for branding, hindi ka na maglalabas for for other expenses. Kasi may company tayong gumagawa na niyan. Imagine mo, hindi ka nagbabayad ng billboard, hindi ka nagbabayad ng mga artista. Ngayon, mga Koreans natin, mga brand ambassador natin. Imagine mo, wala na. Ang gagawin mo lang, humataw, mag-build, mag-create ng ng mga mastermind group mo. Yun lang yung gagawin mo. Pero eventually, okay, ah kikita ka ng malaki. Si Mentor Me, 4 lang naman yung pinaka-major na direct niya eh. Mentor Marlon, Mentor Arian, Mentor Jean, Mentor Kat. 4 lang. Okay? Noong nagsimula siya dito. From the time na nag-join siya, yung 4 na yun kasama niya. Pero magkano na yung binibigay sa kanya ng 4 na yun? Diba? And then eventually, nagdagdag na lang siya, lately na lang, no? Kaya siya naging Crown Diamond. Pero bottom line, with that 4, okay? Ganong karami ng hundreds of millions ng kinita ni Mentor May with just 4 inner circle, with just 4 mastermind group. 'Di ba?
eventually, okay, everything else follows. Okay, bottom line, napakaganda ng network marketing, napakaganda ng IM Worldwide. Ang kailangan mo na lang, i-prepare yung sarili mo, be prepared enough, no? Absorb mo yung lahat ng knowledge na kailangan mo, okay? Magpa-mentor ka lagi sa top mentors mo, kaya kaila Mentor Mark, kaila Mentor Marlon, okay? Absorb mo kung ano yung alam talaga nila kasi malaki ang maibibigay nila sa inyo talaga, no? Kasi sila yung mga, okay, kailangan yung sundan. And lastly, create your own mastermind group, no? Again, tumagal ka man sa pag-create ng mastermind group mo, ang importante, dire-diretso ka. Okay? Dire-diretso ka, huwag ka mag-give up. Mahirap, may mga times na mag-struggle, may mga times na may mga challenges, pero ang goal natin, dumating tayo sa point na ma-create natin yung inner circle natin. And with that inner circle, okay, kahit apat lang yan, katulad ni Mentor May, pero it will give you minimum of 5 million per month. Okay? Ang bottom line dyan, ganun lang. Okay? Ganun lang yung pinakakailangan maging mindset natin. No? So kung nagta-traditional ka ngayon at medyo papaisip ka kung tama pa ba yung nangyayari doon sa traditional business mo, okay? Hindi ko naman sasuggest katulad ng ginawa ko, isara mo na lang yung company or ibenta mo yung share mo. Kung wala kang mapagbentahan, wala kang ibang partners, basically, no? Mag-assign ka na lang ng tao diyan kasi mas importante yung precious time mo sa pagbibuild ng network mo. Kasi napakalaki talaga ng pwedeng maibigay ng network marketing ng IM Worldwide kapag sineryoso mo talaga to. Okay? Sa ganda ng plano ng mga BODs natin, nila Press AM, nila BP, nila GMA na eventually, okay, iba talaga yung pwede mangyari sa atin, no? And with Miss Maritoni Fernandez, yung supplier natin, no, marami pang mga products for sure na ilalabas siya na it will create a big impact. Pag malaki yung network mo, meron mga inner circle, pag meron mga nilaunch na naman na bago, no, eventually, wala ibang magbe-benefit kundi tayo na lang rin. Right? I hope mga mentors, no, na nakapag-share ako ng konting tips and at the same time advices with my journey and my knowledge about network marketing, about IM Worldwide. I hope na nabigay ko sa inyo yung ano, no, yung kailangan nyo for tonight. And thank you very much for inviting me, Mentor Mark, no. Maraming salamat sa opportunity na pinag-share mo ako with your team, no. And I believe, no, pag nagkita-kita tayo sa susunod na pagkakataon, no, I hope mas marami pang nag-upgrade pagdating sa ano, no, pagdating sa results ng buong team builders, no, ng buong team nyo. Okay? Mag-upgrade na result, mag-upgrade ng rank, no, and at the same time makapag-create tayo ng ating mastermind. Maraming salamat. Balik ko na po sa ating host. Grabe, no? Thank you so much sa ating napaka-lupit, no, na guest speaker for tonight. Parang kausap lang din natin si Press. 'Di ba? Agree po ba kayo mga mentors? Pa-type 1 nga po kung talagang marami kayong natutunan at talagang ang daming wisdom, no, na ibinigay sa atin ni Coach Mike. No, mga mentors, grabe, parang kinikilabutan ako habang nakikinig ako sa kanya. Parang si Press yung kausap natin tonight, no? So, grabe mga mentors, ang isa talagang tumatak sa akin, no? Grabe, kung gusto mong maging good disciple, dapat mag-create ka rin, no? Ng great disciple mo, 'di ba? So mga mentors tayo talaga muna. No, mga mens, and syempre okay lang po ba kay Mentor Mike, no? Meron pong baka may gustong magtanong po, mens. Ayan, pero I believe sa akin po yung tanong ko po kanina nasagot na. Sa sobrang wisdom na na-share sa atin ni Mentor Mike. So mga mentors, feel free po, kung may tanong po kayo habang nandito po si Coach Mike, so pa-unmute na lang po no mga mentors. Kung meron pa po kayong maitatanong, no? So ayan na nga mens, wag po tayong mahihiyang magtanong. Free po ang tanong ngayon mga mens. Mamaya niyan may bayad na. So, ayan mga mentors, Mentor Sue, Mentor Sheena. No? Si Mentor Sue kanina, nasagot na rin daw yung tanong niya. No? Kasi yung tanong ni Mentor Sue, um, ayun, about din sa traditional business. Kasi nagta-traditional business din po siya. No? So,
Ayan, Mens, no, meron po ako ditong nabasang tanong. So, saan po kayo banda nahihirapan? Ayan. Wait lang. So, wait lang, Mens. Hindi pala siya. So, ayan, Mens. Ako na lang po. Ako na lang po magtatanong. Pahin na. Ayan, ang kulit na ng aking mga babies, no? So, yun mga mentor coach Mike. Kasi para po sa akin, no, sa nagbubuo pa lang po ng grupo. So, sabi nga niyo kanina po, no, hindi po talaga madali, no, lalo na yung pag-handle ng iba-ibang klase ng members, no, kasi diyan mo mai-encounter talaga lahat. So, para po sa inyo mens, no, na talagang laging nakakausap sila press, yung mga BODs natin. So, paano po ang ayun, yung kasi ang hirap niya talagang um, bumuo talaga ng isang grupo, no? Lalo na kung ikaw lang ang mag-isa pa lang, no, na nag-handle ng grupo mo. So ano po yung the best way na gawin para mas makip mo po sila? Na although yung iba ay may mga little results na din naman, pero yun nga sabi nyo kanina, no, na continuous ano pa rin DR. Pero paano mo sila ma-maintain na nandyan pa rin po sila sa'yo? Ayan, Yan, thank you very much for the question, no? Mentor Monica, no? So, yan, basically, with that question kasi, no, sa totoo lang, hindi lang naman ikaw nakaranas ng ganyan, no? Napakaraming leaders, no, ng I Am Worldwide, no, mga iba-ibang mentors rin natin na nakakaranas ng same struggles, no, and challenge when it comes to building talaga, no? And actually, isa sa mga challenge na ganyan talaga ay na nararanasan mo at nararanasan rin ng iba, it's that ang pinaka-solution kasi natin diyan, it's kailangan kasi ay ikaw mismo mag-show up ka. Okay? It's a key, no, in building kasi yung lagi kang nag-show up. Okay? Kaya nga isa sa mga magandang nadinig ko, no, nung ISO training natin, it's yung binanggit ni ano, no, ni Mentor Pitch, no, talagang dapat show up ka. Kahit may struggles, kahit may challenges, kahit nawawala yung mga mentors na under mo, okay, nawawala yung mga leaders mo, you need to show up. Okay? It doesn't matter kung yung status ng ano mo, no, ng team mo, ng under ng organization mo kumukonti, okay, or dumadami, or nag-struggle, okay, or may mga times na hindi talaga na-hit yung mga gino-goals nila, okay, or mga gusto nila makuha, okay, it's a matter na ikaw mismo sa sarili mo, you need to show up. Okay? Kasi kahit yung mga leaders mo, minsan, hindi nag-show up, pag nakikita nila na ikaw mismo, you're always present, you're showing up from time to time, nakakahiya rin yun eh. Kung ako, hindi nag-show up, tapos yung mentor ko lagi nag-show up, tapos may nangyayari sa kanya. It's an implication that, okay, you're really serious about the business. Minsan, kung bakit yung mga leaders natin under na organization natin, hindi talaga nagbibigay ng ano no ng effort, hindi nagbibigay ng tamang oras no, ng tamang alam mo yon, ng eagerness, willingness no para gawin yung negosyo. It's because kung ano yung nakikita nila sa nasa taas nila, kadalasan yun lang rin yung ginagawa nila. That's why showing up is very important kasi kahit hindi magpakita yung mga members mo or yung mga leaders mo sa ilalim mo, pero ikaw nag-show up ka, eventually, dalawa lang ang pwede mangyari dyan. Okay? Number one, mag-show up rin yung mga members mo, yung mga leaders mo. Number two, meron ka ma-attract na mag-show up na lagi na kasama mo na. Dalawa lang ang pwede mangyari. Okay? So, pwede kasing ano no, ma-encourage mo sila to show up rin kasi lagi ka nag-show up.
or you can attract people outside your organization na maging part ng team mo na yun na yung sasama sa'yo to become your mastermind group. Dahil lagi ka nag-show up, nakikita nila, very visible ka. Alam mo yun, active ka. Okay? Ito yung isa sa mga laging sinishare rin sa amin ni Press AM. Kasi kami dalawa ni Mentor TJ, dalawa kami. Lagi kaming nabibigyan ng advice talaga ni Mentor ni Press AM kasi usually pagka pupunta kami sa isang lugar, magkakasama kami, minsan nagta-travel rin kami, no? Kumbaga, ang pinaka niya, it's talagang lagi ka dapat maging visible. Lagi ka nag-show up. Even in social media, dapat lagi kang active. Hindi pwedeng no, ngayon magpo-post ka, bukas hindi na. Okay? Guys, ang online presence is very important. Online presence is very important. Sipagan mo 'yan. Okay? Kasi diyan makikita na mga target mo when it comes to Facebook, Instagram, or TikTok. Okay? Diyan makikita nila kung active ka ba at karapat dapat kang samahan. Pag hindi ka nag-show up even in social media, wala kang pinopost na kahit ano about our product, about our company, eventually, hindi ka nila mapipinpoint na active to. Baka makatulong to sa akin pag nag-IM ako. Minsan kahit di mo sila ini-invite pero active ka sa social media, at least alam nila na ikaw yung taong barley. Alam mo yun? Na anytime na kailangan nila yung barley or may kakilala silang kailangan ng barley, ikaw yung recommend nila. Kasi bakit? You show up from time to time. You show up in mentoring, you show up in your posting. Alam mo yun? Okay? That's why you can attract people outside your organization. Kung di mo mag-show up yung mga leaders mo, meron ka ma-attract na bago na yun ay magiging part ng mastermind group mo. Okay? Kaya napaka-importante yung showing up. Yung pag-attend sa mga ganitong mentoring, yung screenshot ng natin, ng meeting natin na to, i-post mo yan. Every time may meeting, i-post mo yan. Every time may mentoring, i-post mo yan. Pumunta ka ng office, i-post mo yan. Gumawa ka ng video pag nasa office ka, i-post mo yan. Kasi that is what we call online presence. With that, kahit hindi mo ma-encourage yung mga members mo, yung mga leaders mo, okay, nananatiling nag-aantay ng resulta mo, meron ka ma-attack sa labas na magiging inner circle mo na in time, kahit hindi pa humataw, yung mga ibang under na organization mo, eventually, merong ma-attract ka ng mga leader na dadaan na sapat mo, na gusto mong mangyari talaga in building network marketing career mo. Okay? Ang bottom line, you need to show up. Okay? Kailangan, okay, nakikita ka, very visible ka sa lahat ng tao, kahit sa prospect mo, kahit sa members mo, kahit sa mga leaders mo, you need to show up. Kasi pagka yung mga members mo hindi na nag-show up, tas ikaw hindi pa, ay ano na yan, suicide na yan, no? Pagdating sa network marketing career mo, kumbaga parang pinapatay mo na yan, no? So, alam mo, kahit online lang, kahit di ka nagpupunta ng office maminsan-minsan, di ba, nag-attend ka ng training, screenshot mo lang na umattend ka ng training, no? So, nasa cellphone ka, okay? Okay, mag-picture ka lang na umattend ka ng training. Pag pumunta ka ng office, nag-pick up ka ng products, active ka, eventually it will matter. Okay? It will matter. Maniwala ka sa akin. Ako po, ang dami nagjo-join sa akin dahil active ako sa Facebook. Ang daming nag-inquire sa akin ng Barley at nagme-member sa akin, hindi ko kinakausap, hindi ko ini-explainan. Pero willing mag-member sa akin, willing mag-join sa akin dahil sobrang ko no, may online presence ako at the same time, no? Talagang alam na alam ng network sa Facebook ko, nag-IM worldwide ako. Kasi that is no, nagmamatter talaga siya, nagmamatter siya. Pag ikaw tumahimik ka kahit isang araw lang, okay, eventually wala na. Okay? Mahihirapan ka makakreate ng momentum, especially online. Okay? Pero ako, I advise, no, ang online, gamitin mo pang market. Gamitin mo pagbenta. Pero building, this one, okay, is nagmamatter. Pag magbibuild ka ng network, dapat mentoring talaga. Discipleship talaga. Yung aayain mo, makikipag-meeting, coffee shop tayo, planning tayo. Yun yung building. Okay? Pero pag ma-market, pagbebenta, yan, maganda yung online, no? Okay, yan yung yan yung perspective ko, no? Mostly pag gusto mo makakuha ng makakuha ng benta,
do it online. Kung gusto mo mag-build, no, gather like this one. Okay? Set up ka lagi ng mentoring, uh, i-meet up mo lagi yung mga leaders mo. Kahit mga OFW yan, pag umuwi yan, be sure give time to them kasi yan yung ano no, yan yung tamang building talaga. Kaya ako marami akong OFW na leaders. Once na may schedule umuwi yan, bawal sa akin hindi magpakita. Okay, agreement na namin yan sa lahat ng leaders. Kahit sunduin pa kita sa airport, ihatid pa kita sa airport, basta importante, pag umuwi ka ng Pilipinas, may date tayo. Ganun yung mindsetting ko sa lahat ng mga leaders ko abroad. Okay? Hindi pwedeng hindi nila ako mamimit, hindi pwedeng walang mentoring, personal one-on-one, kasi I want to affect personally yung buhay nila, lalo na sa network na ginagawa natin. That's why yung mga OFW na mga members ko, no, talagang ano, by heart kilala nila ako, alam nila kung ano yung ano no, yung pagiging intimate ko pagdating sa kanila, pagdating sa network marketing. Kaya kumbaga yung trust level nila when it comes to me, okay? Ano talaga, na-build talaga namin ng solid. Kaya every time may umuwi na ano no na leaders, talagang ano yan. Minsan pagka-uwi, magkikita kagad kami niyan, may gathering sa bahay nila or somewhere, magkikita kami sa resto, oy, kakain kami, bonding kami diyan, oy. Kumbaga ganun yung ano namin, ganun yung pinaka sistema namin kasi yun yung best way talaga na tinuro sa akin ni Presto when it comes to building. Okay? So, hindi habang buhay ano lang no, puro online lang. Pag may opportunity to meet up no, it bonds. Okay? Nagiging bonded kasi yung ano no, pagka nagkikita-kita at the same time physically nagkakausap tayo and at the same time nakakapagbigay tayo ng ano no, ng things no, especially face to face no, mas nagiging ano siya, mas nagiging nasa puso pag nami-meet natin no, yung mga leaders natin, yung mga mentors natin no, personally. So yun, hopefully no, Mentor Monica, nasagot ko yung tanong mo no, medyo humaba lang ng konti no. Pero first things first no, you need to show up talaga. All right? Yes, Mens Mike. Grabe, Mens to. Thank you so much po sa pagsagot ng aking tanong. Talagang siksik liglig, Mens, no? Na hindi talaga tinitipid ni Coach Mike, no? So, mga Mens. So, thank you so much, Coach Mike, sa pagsagot po ng aking tanong. So, mga mentors, ayan na po, show up, no? Kahit hindi nag-show up yung mga members natin, basta tayo mga Mens, no? Hindi mawawala. Show up lang talaga, Mens, ang kailangan natin. Ayan. So, nasagot na rin ang isang tanong ulit, no? So, kadugtong na dun sa tanong ko. So, ayan, I think may magtatanong pa, Men's Coach Mike. Okay lang isa pa? Sige, Men's. Last na po, no? Si Mentor Sheena Cortez. Hi, Men's. Pa-unmute po, Men's, para sa tanong mo. Thank you so much, Coach Mike. Sobrang nakaka-relate kasi ako kay Coach Mike, 'di ba? Kasi isa din po akong kinder teacher, Coach. So, upon listening po sa background mo, and then at the same time, isa rin po negosyante. Kaya right now po, naka-indefinite leave ako for 1 year, more than a year na. Nag-focus sa traditional business and then yung sa I Am Worldwide. So, upon listening sa mga tips kanina na binibigay mo, so actually, ang dami ko namang learnings na nakuha. Pero ako kasi, coach, since nung naintindihan ko yung I Am Worldwide na talagang maganda, given talaga na eager ako na full-time ang I Am Worldwide. Pero since, sabi mo nga, di ba, kailangan sabog yung business, yung traditional, pero wala pa ako sa point na ganun. Sobrang struggle pa na makapag ano ng malaking income. Kaya kahit gigil na mag all out sa IAM, hindi pa magawa kasi ang dami pang financial obligation na kailangang i-settle, and then meron pa sa DepEd na mga natenga na mga loans na kailangan pa talaga siyang i-settle. Pero in terms naman doon, wala nang problema yon kasi naka all set na ako na never na ako magiging teacher. Dito na talaga ako sa ginagawa ko right now. So ang question, hindi naman siya totally question. Pwede makahingi ng additional tip kung paano mo nagawa na totally
alis ka po sa traditional business mo since yung kung tama yung narinig ko kanina yung sa may share ka kasi yung business ko kasi more on active talaga. So kung hindi ko i-manage yung business ko nung kumbaga man to man talaga na nakatutok ako, mahirap din. Kaya although nagtatry naman ako, nagme-mentoring, nag-ano naman ako ng team, even Visayas at Mindanao, na try ko mag-expansion doon, na mag-create ng mga leaders. Pero yun nga, may isa talaga na nasa-sacrifice. So, kapag nag-all out ako sa IAM, nasa-sacrifice yung trad business ko. Kapag sa IAM naman, ano yung magandang tip mo na unti-unti, totally, maka-focus ako sa IAM talaga, Mens. Yun po. Ayan, no? Grabe, no? Ang ganda ng ang ganda ng question ng no ni Mentor Sheena, no, with regards to experience niya ngayon, no, with regards to traditional business and then I am worldwide. Actually, whether employed ka, okay, or whether may negosyo ka, okay, ano siya, no? Isa sa mga importante kasing kailangan natin maintindihan, yung ginagawa nating I am worldwide, part-time natin siyang wini-workout. So whether may traditional ka or employed ka, ang pinaka-sistema natin, you're doing it part-time pagdating sa I am worldwide. Okay? When you say part-time, no, ibig sabihin, importante kasi dito yung time management. Time management is very important when it comes to to part-timers. Whether you're employed, ginagawa mo yung I am worldwide, or meron kang traditional business, ginagawa mo yung I am worldwide. Okay? So, napaka-importante ng time management kasi, no? If you really want to come up with a huge thing, no, when it comes to the business ng I am worldwide, no, one tip, no, one advice na no, na according to my experience, talagang no, talagang bigyan mo ng quality time yung I am worldwide business. When you say quality time, ano siya, kumbaga, yes, you're doing your traditional business or you're employed, no, you're doing your job, pero as much as possible, kung ang trabaho mo 8 to 5 or 9 to 6 p.m., then may biyahe ka, okay, dapat the rest dun sa part-time mo ibibigay. Kung may traditional business ka, eto yung time na gagawin mo yung traditional business mo, as much as possible, give a specific time rin para sa I am worldwide. Ang nagiging disadvantage kasi for part-timers, ito siya. They see I am worldwide as really a part-time thing lang. Yun yung nagiging nagiging mindset ng most of the part-timers. Okay? What they mean by that? Ang I am worldwide, part-time ko lang yan. So, parang pag may oras ako, dun lang rin. Do you know what I mean? Minsan, dun kasi nagkakatalo eh. It's a matter of having a vision. It's a matter of having a certain thing. Ano ba yung mapapala ko with I am worldwide pagka ginawa ko to? Doon kasi magmamatter yung doon kasi magmamatter yung magiging outlook mo at yung magiging effort mo when it comes to doing the business. Pag wala kang nakitang vision kung ano yung mararating ko when it comes to this area na wini-workout ko, eventually you will not give time para i-focus yung bagay na to. Pero pag nakita mo, malinaw na malinaw sa'yo, ito yung mangyayari sa akin in I am worldwide. Ito yung inaasahan ko with I am worldwide. Eventually, your energy will eventually go and divert yourself towards that goal. Pag hindi mo nakita yung wala kang sinet na na vision and goal dun sa gusto mo mangyari with I am worldwide, you will be just the same as a lot of people doing it part-time. As I've said, when you say doing it part-time, o pagka meron akong i-refer, Mentor Mark, refer ko sa'yo, kausapin mo. O may pay-in ako, Mentor Mark, o may benta ako, Mentor Mark. Alam mo yun?
team builders, ganitong karaming box sa benta ko ngayong araw. Okay? Ito yung pay-in ko ngayon. After 3 weeks, may pay-in ulit ako. After 2 months, may pay-in ulit ako. That is supposed to be good if you're just looking for I Am Worldwide as a part-time thing. Ibig sabihin, part-time mo lang siya, income lang. Hindi ka nandun sa konsepto na kailangan ko mag-build dito. Kasi pag naka-build ako dito, kahit wala na tong traditional business ko, I can support myself with this I Am Worldwide business ko. Minsan kasi, yun yung yun yung hindi natin napapansin. At minsan, yun yung hindi rin natin hindi rin natin nakikita talaga. Okay? Na kailangan natin mag-set talaga ng certain thing when it comes to I Am Worldwide business natin. Yes, alam ko mahirap talaga. Actually, mahirap talaga yung mahirap talagang mag-build, no? Lalo na pag meron kang iniintinding traditional business, meron kang trabahong wino-workout, no? Lalo na kung yung trabaho mo hindi mo kayang iwan, it's because of the financial financial things na kailangan mo sa family mo, no? Sa buhay mo. Minsan mahirap talaga mag full-time pagka meron ka pang struggle financially, 'di ba? Pero kailangan kasi as early as now, no? As early as now, lalo na kung mga nag-work ka, lalo na nag-work ka or nagnenegosyo ka, lalo na kung yung trabaho mo, okay, medyo toxic na para sa iyo, lalo na kung yung negosyo mo ilang years na hindi pa rin talaga nakaka-take off, hindi pa rin nagbo-boom. Kailangan ngayon pa lang, frankly speaking, ngayon pa lang kailangan sineset mo na yung yung mood ng IM business mo. Ibig sabihin, pinaplano mo na what will happen to your IM business. Kasi dito sa IM business, sigurado ko at some point magbo-boom at magbo-boom yung IM worldwide business mo. Why? Ba't ko sinabing at some point magbo-boom? Kahit na part-time ka, basta bigyan mo lang tamang oras to, bakit siya magbo-boom? Kasi lang tayo, one account binary tayo. Darating ang time, makakuha ka lang ng dalawang masipag, isa sa left, isa sa right, kahit magpahinga ka na. Okay na yon. Pero darating lang yon kung talagang nakita mo na yung vision na ito yung mangyayari sa'yo. Minsan kasi, doon nagkakatalo yung maraming I Am Worldwide members. Sabi ko nga, maraming I Am Worldwide members nang tingin nila sa I Am Worldwide, part-time ko yan. Pagka may chance ako kumita sa pagbebenta ng product at sa pag may magjo-join, o pag may magpe-pair sa akin, ayan, okay na ako doon. Part-time, kumita akong 5,000, kumita akong 10,000, okay na ako doon. That's a part-time thing. Walang problema doon kung yun talaga yung gusto mo. O yung mga tao na gusto lang part-time income, I wouldn't suggest na mag-resign ka sa work mo or iwanan mo yung negosyo mo. If you think this is a part-time for you, do it part-time. Okay? Doon ka sa income na part-time lang na pumapasok sa'yo. Pero if you're looking at a big thing, no? Kung nakita mo talaga si I Am Worldwide, na ito yung pwede magpabago ng legacy mo sa buhay, pwede magpabago ng mga bagay na gusto mo talaga makuha, okay? You need to give time and effort talaga. Kahit na part-time ka, okay? Kahit na may iba kang ginagawa, kailangan as much as possible, bibigyan mo pa rin ng time. It's because meron ka nakita dito, meron kang vision. Okay? Ako po, kung hindi ako nakakita ng vision dito, I wouldn't have sell, okay, my shares dun sa mga companies ko. Okay? Malalaki po yung companies po namin na tinayo lately lang, no? If you're familiar with Tami Frozen Yogurt, nasa mga SM Robinson, na yan, nasa Ayala na po yan. Okay? Napakarami ng branches niya nationwide. To be exact, mga around nasa 70 na yan. Meron pa kaming kape, B1T1 Takeaway Coffee. Okay, sila Janela yung endorser, no? Sobrang dami ng branches niyan. Lahat ng mga franchisee niyan kumikita. Okay, bottom line, kung wala akong nakitang vision with I Am Worldwide, I wouldn't have sell my shares dun sa mga companies na tinayo namin. Because I saw a thing pagdating sa I Am Worldwide, okay? Talagang bibigyan ko to ng oras. Okay?
Kasi nakita ko dito, kung ano si Mentor May, yun rin ako in time. It's just a matter of time. Bibigyan mo lang ng oras. Nagkataon lang si Mentor May kasi nung pumasok sa IM Worldwide, medyo kasama niya na yung dati sa TFD. Ibig sabihin build na eh. Kumbaga nandyan na yung ano, yung mga leaders no, under. Ako naman nung pumasok ako sa IM, wala naman, zero naman eh. Do you get what I mean? So kung yung oras na binild ni Mentor May yung mga leaders niya dun sa former company kung saan sila nagsama-sama na matagal, mabuild ko yung ngayon and in time, magawa ko rin yung kung ano yung dapat gawin, in time, dun rin naman ako papunta. And I can earn 5 million, 10 million, experiencing all incentives na na-hit, and kahit walang gawin, passive income, 5 million to 10 million. In traditional business, yes, kumikita ng malaki mga companies, sabog na sabog yung mga companies. Pero I would not say na pwedeng mangyari sa akin at a little time yung 5 to 10 million a month. Siguro it will happen baka 20 years, 30 years pag traditional business. Pero in network marketing, max of 10 years lang. Max of 10 years. Sigurado ako, doon na tayo papunta. That's what I say, vision. Yun yung sinasabi kong vision. Kung meron kang vision na ito yung mangyayari sa'yo, your body, your mentality will go into it. Gagawin mo talaga yung dapat eh. Kapag sinabi ni Mentor Mark, may mentoring. Pag sinabi ni Mentor Mark, meeting tayo, planning tayo. Pag may vision ka, eventually, you'll go into it talaga. Lagi nga sagot mo, yes, mentor. Sige, mentor, punta ako, planning tayo. Gusto ko talagang mabago yung buhay ko about IM Worldwide. You can build massively pagka yung vision nandun. That's why, yun yung pinaka-importante, mentor. A tip, okay? Whether you're part-timer in business or in pagiging employee, no, you need to have a vision. Kasi dun mo ano no, dun ka gagalaw going to that vision. Dun ka dadali ng puso mo talaga going to that vision. Kailangan makita mo no at your own eyes, no, at your own heart. Ito po ako in time. Okay? Ngayon, 2 years, 3 years, 5 years, 10 years from now, ito na yung mangyayari sa akin sa IM Worldwide business ko. And kung i-compare mo yung nangyayari kay Mentor May versus traditional business, okay? Basically, napakatagal no sa traditional. Yung magpa 5 million ka a month, napakatagal po niyan. Maniwala kayo sa akin. Okay? Napakatagal niyan. Yung mga malalaking negosyo na nga, hindi pa naabot yung kinikita ni Mentor May minimum na 5 million. Malalaking negosyo na yon. Okay? Lalo pa yung ano, lalo pa yung ah mga ordinaryong businesses lang na itatayo natin. Kasi para kumita ka ng 5 million a month minimum, neto po yan ha, neto. Kasi yung kinikita natin sa IM Worldwide, mostly net na yan eh. Para kumita ka ng 5 million, okay? Nasa ano yan? Nasa around 15 Jollibee na yan. Traditional business. 15 na Jollibee. Okay lang ka magkaroon ng 15 na Jollibee. Di ba? Malabo naman sa sabaw ng pusit yun. I would rather give my time to IM Worldwide at least in time para ako may 15 McDonald's or 15 Jollibee. 'Di ba? In time. O ilang apartment or real estate ng kailangan mong paupahan para kumita ka ng 5 million a month. Si Mentor Me baka mga 100 o 80 na condo units bago kitain yung 5 million. 'Di ba? O kumbaga in time, yun yung magmamatter. It's the vision that you have. Yes, mahirap pagsabayin ang negosyo at IM Worldwide. Mahirap pagsabayin ang pagiging empleyado versus IM Worldwide. Pero the vision that will lead you dun sa gusto mo mangyari, yun yung magpapadali kasi. Yung kahit mahirap, okay lang. At least, alam mo, mangyayari na talaga in time yung mga gusto natin mangyari. I hope, mentor, nasagot ko po yung tanong nyo. Ha? Thank you! Ayan, thank you so much, Coach Mike, no, sa pagsagot ng tanong ni Mentor Sheena. Grabe, ang daming wisdom again, no? So, thank you so much, Coach Mike. And ito, Mens, last na lang po talaga, Mens.
So ito, babasahin ko na lang po. May best way po ba or tools na naituro si Press AM na paraan sa pag-direct or pag-invite? Ayan, grabe Ayan yan, po. no? Very ano yan, no? Very specific yan, no? Actually, when it comes to inviting naman, no? When it comes to pagdedirect, okay? Ano naman yan eh? Very usual. Okay? Very usual prospect listing. Kung ano yung tinuturo sa IM5, yun rin naman yun eh. Okay? Pero ang importante kasi, one thing, no? One thing. Okay? When it comes to when it comes to pagdedirect, no? It's all about influence kasi. Okay? It's all about influence. Nagmamatter kasi yung influence mo dun sa mga ano no, sa mga madedirect mo. Okay? Yung tiwala ng tao sa iyo, yun yung binebenta natin dito eh. Tahimik. Okay? Yun yung kumbaga yung influence mo, yun yung eventually makakakuha ng ano no, ng mga quality directs okay, sa network rin natin. Okay? So kumbaga napaka-importante isa sa mga bagay na natutunan ko no when it comes to pagdedirect no it's giving value kasi pag nagi-give ka ng value nagkakaroon ka ng influence. Okay? So give value lagi. So kung meron kang kakausapin, meron kang prospect, okay? Meaning to say gusto mo yung isali sa IM Worldwide and you think quality yung tao na yan, give value to them. Ano ibig sabihin nun? Tulungan mo sila. At some point, kung nagnenegosyo sila, okay, wag mo kagad entrahan ng IM. Umanap ka ng way para matulungan siya. Okay? In that way, you're giving value dun sa tao na yon. At pag nakita niya yung sincerity mo, na tinutulungan mo siya, in time, nasabihin mo yung I am worldwide, hindi natatanggihan. Why? Kasi you give first. Okay? Pag nag-give ka, eventually, yun ang isa sa pinakamahirap tanggihan. Pag may nagawa yung tao sa'yo na bagay na talagang nakatulong sa'yo ng malaki. Kaya yung mga prospect mo, wag mo lang invitein, wag mo lang latagan. Kailangan ma-influence mo siya by giving value to them. Matulungan mo sila at some point. Pag natulungan mo sila, pag nilatag mo ng IM Worldwide dyan, eventually, hindi natatanggihan. Okay? Kung tumanggi man yan, may marerefer at marerefer yan sa'yo. Just to return back the favor. Okay? Magagamit at magagamit mo yung value ng giving mo doon sa tao na yan. Lalo na, 'di ba, may prospect list tayo. Mga prospect natin ito. Okay naman na latagan mo na yan kagad, pero personally, okay, I'll rather go dun sa slow is fast kesa sa fast is slow. Kasi minsan, pag hindi ka ganun ka-influential na tao, eventually, minsan, mas marami rejection kesa dun sa mga nagjo-join. Minsan, ang napapajoin mo lang, it's yung talagang may need dun sa ginagawa natin. May need para kumita ng extra or may need para dun sa produkto. Yun lang yung napapasali mo. Pero yung mga quality people under your network, under your prospect list, minsan, hindi siya nadadala dun sa invite-invite lang. Hindi siya nadadala dun sa palatag-latag lang natin ng ano natin, marketing plan. Minsan, sa giving value. Okay? Doon nadadala yung ibang mga prospects natin. Okay? Or minsan, bigyan mo ng product, lalo na kung quality prospect talaga. That's giving value rin eh. Okay? Lalo na kung may sakit yan, tapos malaki yung network niya talaga, o may family member siya na pwedeng makatulong yung barley sa kanya. Okay? Bigyan mo eh. Mare, pare, alam ko may pinost ka, may sakit yung nanay mo or may sakit yung anak mo. Bigyan kitang barley, try mo lang baka makatulong. That's giving value kasi tumutulong ka kasi pagka naging okay yung ano niya, yung family niya or siya mismo naging okay doon, eventually kahit latagan mo yan o siya na mismo magtanong, eventually okay na yan. Okay naman in business.
Okay? Matulungan mo siya in some other way. Okay? Nagnenegosyo siya, o may difficulty siya sa negosyo niya, baka pwede ka magbigay ng solution or magbigay ka ng ano no ng something para maging madali no yung pagnenegosyo niya. At some point, you're giving value to them and nai-influence mo siya. Okay? Pag nabigyan mo siya ng value and na-influence mo na siya, the time na i-offer mo yung I am Worldwide sa kanya or yung product sa kanya eventually, ang hirap na tumanggi on that aspect, no? Kaya yun yung isang way, no, na siguro may bibigay ko, no, na wherein talagang give value lalo na dun sa mga quality prospects. Okay? Yung mga alam mo talagang pwedeng magbigay ng malaking network sa'yo, just give value. Okay? So, I remember meron kaming isang bagong direct ngayon, no? Kumbaga, kwento-kwentuhan lang, no? And eventually, ano lang ako, hindi kami naglalatag ng ano ng IM. Pero alam niya nag-IM kami kasi through Facebook. Pero hindi ko siya nilalatagan. Pero may business siya na wherein medyo may alam ako dun sa business niya kasi business person rin naman ako, no? Nagigi value lang ako sa kanya. O, ito mga ganito. O, alam ko kasi ganito yan eh. Pag ganyan, ganito. O, kumbaga yung out of my experience, sinishare ko sa kanya as business owner. Nalalaman niya ngayon, kumbaga, ganun pala yun. O, okay ah. Kumbaga, at least may natutunan ako sa iyo ngayon, Sir Mike ha, ganyan-ganyan, ganito, ganito. Alam mo yun? So, kumbaga, parang ang dating, hindi niya ako kilala dati dahil nagdagbigay ako ng value sa kanya. Eventually, believe na siya sa akin. Nung time na inoffer ko yung barley, wala. Nag-join ka agad. Di ba? Walang latag-latag. It's because credible na ako para sa kanya, nag-join na lang. Di ba? That's a thing kasi, no? That's why napaka-importante rin kasi talagang meron kang ano, no, meron kang alam na wherein pwede mo ma-share sa kanya na magigi value sa kanya. And lahat 'yan mangyayari through learning, through experiences, okay, through reading books, alam mo 'yon, pakikipag-usap sa mga top mentors kasi yung mga tips na 'yan, pwede mong maging ano no, maging asset, okay? Para pag magbigay ka ng value sa ibang tao, magkaroon ka ng influence sa kanila. And eventually, mas magiging madali na for them, no, na ma-attract mo sila in the business that we're into. Right? Thank you very much for that question. I hope na nasagot ko po, no. Nabigay ko po yung ano no, better idea para Yes. magkaroon tayong marami direct. Yes, Mens Mike. Thank you so much po, no? So, grabe, napakagaling at napakalupit talaga, no? Mga mentors, dagdag kaalaman na naman sa atin talagang give value talaga dun sa mga prospect natin. Kasi di ba yun naman yung sinasabi natin lagi, tutulungan sila. So, dapat, no, mag-give talaga tayo ng value sa kanila. So, napakalupit, siksik liglig at umaapaw na learnings and wisdom tonight, no? So before that, no, Coach Mike, tawagin ko lang po ang mastermind, no, ng aming leaders meeting tonight, no? Walang iba kundi ang napakalupit at napakapogi naming team founder, Coach Mark Santos, for Certificate of Appreciation po. Ayun, amazing morning po sa ating lahat. So thank you so much, Mentor Monica. And syempre, grabe, thank you so much, Coach Mike. Okay, grabe sa naalala ko lang. Yung pag-message ko kay Coach Mike talagang with the prayer yun, ano? Na sana ka ako mag-okay siya. So grabe talaga si Lord kasi nung pag-message ko siya, hindi tayo pinahindian, ano? Kaya sabi ko talagang napaka-timely kasi unang-una si Coach Mike, kumbaga isa rin talaga to sa tinitingnan ko sa I Am Worldwide kasi nga bilang isang katulad ko rin na teacher na kumbaga sinacrifice namin yung profession namin into this kind of business. So talagang masasabi natin talagang hindi biro yung ginagawa natin sa I Am Worldwide. And most especially, nakakatuwa kasi si Coach Mike hindi lang siya basta kumbaga hindi lang basta professional teacher, naging traditional businessman din. At the same time, ang maganda sa kanya, naka-direct pa siya kay Press AM. Na kung saan lahat ng mga binanggit niya sa atin, talagang parang kumbaga parang kinausap na rin o nakausap na rin natin si Press AM. Kaya with that, pasalamatan nga natin si Coach Mike, grabe, lahat. Kasi alam naman natin, pag nakausap mo si ngayon, parang pinapangarap na lang talaga ngayon
ng lahat ng mga mentors ang makausap si Press AM sa sobrang talagang kumbaga sa sobrang dami na kasi ng members sa IM Worldwide, hindi na basta-basta, hindi katulad before, nag-start pa lang, talagang mabilis mo lang makakamayan, makakapagpa-picture, di ba? And Coach Mike, thank you so much sa time. Grabe. So, meron lang akong share sa na certificate. Okay, yan. Grabe. So, ayan, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Coach Mike De La Cruz, sharing your valuable time, wisdom, knowledge, and experience to team builders worldwide this Friday, April 25, 2025. Signed by myself, Coach Mark Santos, Mark Banyar Santos. And Coach Mike, yan, pag nadaan ka sa gratitude, okay? So, punta ka lang po kay Mentor Mary Lisa at meron ka po dong libreng ano doon, no? Okay, meron po kaming ano doon, yeah, libreng drinks doon. Okay, bahala na po si Mentor Merilisa, care off na po sa akin yon. Thank you so much, Coach Mike, sa time. And yon, grabe. Back to you po, Mentor Monica Ruiz. So ayan, thank you so much po no Mentor Mark Santos. Grabe, napakalulupit ng mga mentors natin. So bago po natin pakawalan po no ang ating special guest for tonight, no. So okay lang po ba kay Mentor Mary Lisa Santos na ipag-pray po natin si Mentor Mike Santos. Mike De La Cruz po no, pinaghalo. So si Mentor Mike po no, so para mas lalo po tayong mabless. So thank you so much Mentor Mary Lisa. Ayan, amazing morning. Grabe, sobrang nakaka-overwhelm. Thank you so much po, Coach Mike, sa pag-share ng knowledge and wisdom nyo. Talagang siksik, liglig at umaapaw na learnings talaga. So, mga mentors, team builders, let's bow our heads muna and pag-pray natin si Coach Mike. Ayan. So, thank you, Lord, sa gabing ito na grabe po yung binigay niyo po sa aming mentor na si Coach Mike na binigyan kami ng time para i-share niya po yung knowledge and wisdom niya. Lord, i-guide niyo po siya, patuloy niyo po siyang i-bless na marami pa po siyang taong matap, marami pong lumaki pa rin po ang kanyang team na binibuild at maraming leaders pa po siyang makreate dahil sobra po yung heart niya sa pagtulong sa ibang tao na nakita po talaga namin yung journey niya na grabe po, nakaka-inspired. At patuloy niyo po siyang i-bless niyo po ang health niya and family niya at the same time yung leader, yung team na binubuo po niya. At lahat po ito, Lord, nagpapasalamat po kami sa buong team builders, nagpapasalamat po dahil kahit po ang iba rito ay mga part-timer, yung iba full-timer, na open up po dahil sa pag-share po niya ng kanyang knowledge and wisdom. Ang lahat po ng aming prayers ay itinudulog po namin sa inyo at patuloy niyo pong i-guide ang buhay ni Coach Mike. Ang lahat pong ito ay pinagpapasalamat po namin sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Back to you, Mentor Monica. Ayan, thank you so much, Mentor Mary Lisa Santos. So, ayan po mga mentors, open na po ng camera yung iba para sa ating traditional design. Ayan, Mentor Sue, okay lang po ba, Mens, sa picture? Po. Spotlight lang po. Ayan, so B-sign po. 1, 2, 3. Isa pa po for gallery view. Hold lang po. Open na po ng cam para may remembrance. Ayan. 1, 2, 3, Bisan. Okay na po, Mens. Back to you. Thank you so much, Mentor Sue. So, mga mentors, kindly unmute po, no, para mag-thank you kay Coach Mike. Thank you so Thank much. you Thank you so much, Coach Mike. We love Thank you so you. much Thank you, po. guys. Salamat. God bless. Yan, thank you so much, Coach Mike. Mga mentors, wag po tayong aalis for announcement po. So, ayan. So, back to you po, Mentor Mark Santos for the announcement. Ayun. So, yeah, thank you so much mga mentors, sa mga nag-participates. Okay, thank you so much, Coach Mike. Yan. Grabe. Ayun. Marami po ba natutunan mga mentors? Na-enlighten po ba? Okay.
So anyway, mga mentors, kung na-enlighten ka, pa-type nga po yung pangalan mo sa chat box kung na-enlighten ka. Yung pangalan niyo sa chat box. Baka nakalimutan na kasi. Baka puro 1, 2, 3. 1, 2, 3. Biglang nawala no? Nag 1, 2, 3 pala. So, yan. Anyway, mga mentors, thank you so much. Alam ko, dumaan tayo sa matinding laban. Hindi man kayo nagsasalita, nakikita ko sa dashboard yan. Tama ba? Kung may pumapasok o wala. Pero mga mentors, laban lang. Sabi ko nga sa mga mini-message ko, through PM, okay? Iniisa-isa ko yan. Sabi ko, ang buhay natin, ganun lang talaga. May ups and down yan, okay? Basta importante lang, wag mo tatambayan yung down, okay? Kasi darating ang time, makaka-up ka pa din. So, ginawa natin tong moment na to na makapag-CIA. It's not because na hindi naman natin kayang ibagsak sa inyo yung mga share na mga may invite natin. Pero, kailangan din nating madinig sa ibang mentors, lalo na doon sa mga tao na talagang wholeheartedly na ginagawa to si I Am Worldwide. Tama ba? So para sa akin, mentors, nasa tamang path tayo. So kung ano yung mga ginawa natin from the previous months, years, okay? Hindi po yon sayang. Okay? Kung nakapaglabas ka ng kotse, hindi sayang yan. Kung nakapag-rank up ka, hindi sayang yan. Kung nakapag-invite ka ng mga mentors, hindi sayang yan. At kung sila man ay huminto, hindi sayang yan. Lahat po yan ay part ng process. Basta importante, mentors, ikaw, huwag kang mawawala. Kasi lahat po tayo dito, mga mentors, para sa akin, isa na tayong pamilya rito. Tama ba? So, hindi ko tinuturing tong team builders na to na parang yung, tama ba? Yung sinasabi nga ni Coach Mike na tinitignan mo si I Am as part-time, pero para sa akin kasi ito, family na to, negosyo na to. Ito na talaga yung magkasama-sama hanggang dulo. Just a matter of time na lang talaga kung sino talaga yung mga sasabay, okay, sa journey. Kasi kami talaga ni Mentor Rhea, talagang itatawid talaga namin tong journey sa I Am Worldwide by hook or by crook. Kasi sabi ko nga palagi, nung wala pa kayo, nung ako pa lang, nung kami pa lang, sabi ko, nagawa nga natin tayo pa lang. Dati nga wala pang kotse, motor pa lang, nagbabahay-bahay. Tama ba? Ngayon pa ba na meron na? Ngayon pa ba na may mga tanim na? Ngayon pa ba na meron na tayong resulta? All we need to do is just be consistent, focus lang, and tama yung mga wisdom na shinare ni Coach Mike sa atin, ibibigay din ni Lord yan. Huwag ka lang maiinip. Tama ba? Minsan, akala mo ang may problema yung outside, pero minsan, tayo pala yung may problem. Kailangan lagi ka lang may peace of mind. Ang peace of mind, yung alam mo sa sarili mo na kaya mo to kasi andyan naman si Lord at may sistema naman yung grupo para maitawid natin to. Okay ba yon? So mentors, share ko sa inyo yung ating magiging grab natin opportunity na to. Okay. So, doon naman sa Hong Kong mentors, okay, alam ko naman na nakita nyo na to. Tama ba mga mentors? So, may pa Hong Kong travel incentive ang I Am Worldwide. Okay, so kung titingnan natin, himay-himayin natin. Okay. So, meron siyang 3 parts. Yan. Ewan ko, Jay. I-unmute nga po yung nakano. Ay, sorry. Distract. Ayan, okay. So, ayan. So, sa pag po ng Hong Kong Mentors, mayroong 3 option. Option 1, okay, ito ay may 4,000 paired RQB. So, alamin nyo lang yung mga RQB. Sa mga hindi pa alam, hindi ka pa leader. Pag di mo pa alam mga RQB. Tama ba? Ang copper, 100 RQB yon. Okay? Ang jade, 4,000. So, kung 4,000 i-hit mo, paired. Pag sinabing paired, pares. Isa sa left, isa sa right, kaya pares, paired. So kung isang jade sa left, isang jade sa right, o candidate ka na sa Hong Kong. Ito malupit, April 17 to May 17. Alam ko marami rito nakapagpalabas ng jade, o kayang-kaya to. Ngayon, kung hindi mo magagawa ng jade, pwede mong gawin sa gold. Ang gold, 1,000 RQB yun. So 4 na gold sa left, 4 na gold sa right. O kung silver naman, 400 RQB yun. So 10 silver sa left, 10 silver sa right. So, ang malupit pa dito ay team effort tong option 1. Kasi ang direct lang na kailangan mo dito, 800 plus 800 new direct RQB. So, 800 lang pala ang kailangan mo na direct RQB. So, parang 2 silver lang to o 1 gold. Tama ba? Then, 2 new direct mover. So,
assist na lang kayo doon sa mentors ninyo, kaya pwede kong i-schedule sa inyo to. Basta ito lang yan. Ngayon, option 2 naman, kung magaling ka sa direct selling, bumili ka ng 500 boxes, makakapunta ka na sa Hong Kong. Okay ba yan? 500 boxes na barley or choco barley. Okay ba yan? So baka kaya natin makapagbenta ng 500 boxes, walang recruit-recruit to, benta lang or bumili ka lang. Kahit wag mo nang ibenta, bumili ka lang ng 500 boxes pag na yan na-detect ng system, pasok ka na sa Hong Kong. Option 3 naman, ito naman more on direct na to. Okay, wala nang tulong ng downline. Kasi yung una, option 1, may tulong ng downline. Ito, ikaw lang. So, ang nagagawin mo dito, yung direct mo, syempre, may tulong sa iyo yun. 8,000 RQB naman. So, ibig sabihin, 8,000 RQB dapat manggaling sa'yo. Okay? So, pwedeng 8 silver yan. Ay, 8 gold yan. Okay? So, basta i-compute mo na lang and 2 new direct movers. So, meron kang 2 direct na mag-mover. Pag sabing mover, may left and right. Okay? Tapos, syempre, kung i-hit mo to, i-check mo na lang din yung mga additional mechanics. Syempre, hindi naman pumapayag si I Am Worldwide na makakapag-hit ka nang wala kang binibiling purchase. So, 10 boxes, amazing acai berry. Okay? So, yan ang kailangan. Acai berry talaga yung pinapapurchase sa atin kung mag-hit ka ng Hong Kong. Tapos, kailangan umattend ka dun sa I Am Song, ayan, Song Joong Ki, Meet and Greet in Manila, May 24. So, OFW, ayan, tingnan nyo na lang po mga mentors, ano? So, ito kasi para sa akin, madaling gawa ng paraan nitong nasa ilalim kung i-hit mo yung mechanics na option 1, 2, or 3. Okay? Next natin. So, ito naman, sample lang to ng paggawa. Okay? Mas mabilis kasi ma-visualize kung meron kang ganito. Okay? For example, ito, yung days left, ilan na lang natitira. For example, kailan ba nag-start yun? April 17, ano ba ngayon? April 20, ano na ngayon? 25. Oh, so ibawas mo na lang. So parang ganun lang 'yun. Yun ang kagandahan nito kapag meron ka nito. Okay? Tas DRRQB, lalagay mo lang diyan. Kung whiteboard diyan, mas maganda na nabubura-bura mo siya. Then RQB balance left and right. Okay? So ito sample lang to kasi kadalasan mentors, pag nakikita mo ang isang goal, may nangyayari. Pagka inasa mo lang sa mind yan, hindi mo isinulat, hindi mo nakikita, ay kalimutan na mentors, hindi mangyayari. Na? Kasi tandaan natin, nag-ooperate ang ating law of attraction in 5 senses with common sense. Okay? May 5 senses tayo, di ba? Di ba? Seeing, hearing, smell, taste, touch, tama? Tapos yung common sense. So ito po, pinakamabilis yung meron tayong nabivisualize. Okay? And then ito, mentors, pinaka-importante yung events natin. Okay, so it's coming May 17th. Collaborate and celebrate with some of the brightest minds in the industry. Exciting raffle prizes await, from gadgets to exclusive experiences. Dress to impress and be part of a truly special occasion. Team Focus World Live Ignite 2025! Fighting! Sure. Ayan. So, mentors itong May 17 natin. So, ito yung isa sa ating mga aabangan mentors na kailangan natin pagtulong-tulungan. Kasi, okay, nire-represent natin ang team builders sa team focus. So, alam naman natin ang I Am Worldwide, syempre, kapag nagkaroon ng recognition, most likely, yung mga top of the top na, yung mga nakikita doon. So ngayon, it's our moment to shine dito sa team focus. Tama? Kaya nagkakaroon ng ganitong gathering para makilala yung mga mentors naman na hindi masyado pang nakikilala doon sa pinakataas. Kasi once na nagsimula tayo dito sa maliit at na-recognize ka dito, yun din yung gagamitin mo para sa taas. Okay? So in short, ito mentors, sa May 17, 2025, okay? I-ano mo niya po yan, okay? So, make sure to eat mentors, lalo na kung nandito ka lang naman sa Manila. Imagine mo, meron tayong bababa na malalayo from Metro, from Masbate. Kaya sila Mentor Sheena. Tama ba? Ang grupo niya. Kumbaga, yung pag-show up, importante yan, mentors. Kung talagang nasa puso mo na si I Am Worldwide, event is event. Dapat nandiyan ka. Huwag kang papayag na wala ka dyan. At
kapag leader ka na mentors, dapat wag kang pumayag na hindi ka makakapagsama ng members. Okay? And thank you so much din si Mentor Teresita. Isabela pa po yan. Okay? Pupunta po. Mentor Teresita, may makakasama po ba tayo doon? Okay? Para at least may kasama pa po kayo, no? Grabe, no? From Isabela pa yan, si Mentor Teresita. Okay? So, ngayon, yung mga raffle prizes natin na to, so, ito yung mga possible nating makuha. So, Mentor, syempre, tandaan natin, ang raffle is swertihan. Okay? So, kung swertihin ka na makuha mo yan, thanks God, pasalamat ka. Kung hindi naman, magpasalamat ka pa rin. Kasi para sa akin, mentors, yung pagpunta pa lang sa event, marami ka nang matututunan doon. Marami nang mangyayari sa'yo at most especially doon sa member mo na mapapaten mo doon. At kung meron kang prospect na hindi pa nagjo-join sa IAM Worldwide, kapag nakapunta doon, nakita nyo naman po kung sino yung mga magiging speaker natin. Tama ba? Ayan, no? Okay, yung kumikita ng 5 million to 10 million a month, mag-share doon sa atin. Napakahirap kuhanin ng oras ng mga yan. Pero dahil sa event na yan, lalo na yung pinaka-team founder natin dito, si Mentor Marlon Santos, one of the core alas ng Team Blast, okay, ay exclusive na meron pong connection sa mga taong to. Kaya, take advantage mga mentors na makapunta tayo. Okay, lalo na ito pa malupit, ano? First time yata na na-invite natin ng Team Focus yung sa event na to si Mentor Pichi. Isa sa mga 01 ng IAM Worldwide na alam naman natin na ito si Mentor Shirley May at Mentor Pichi. Yan yung top 2 na 01 sa IAM Worldwide. Tama ba? So, ang ganda na mangyayari dito, mentors, kaya take advantage. Kung ako sa iyo, lalo na kung nangihina ka, mas lalo kang pumunta sa event. Para tong apoy na naglalagablab, mentors. Okay ba yon? So, kailangan makapunta tayo dyan at kasama rin yung iyong mga invite. So, mentors, iano ko lang to. So, sa raffle ticket natin, 1,000 yung ticket na inassign sa atin. So, congratulations sa ating lahat, sa team effort ng bawat isa sa mga sub-team leaders. Okay? We were able to complete the raffle. So, ibig sabihin, na-comply na natin yan. Ngayon, ang kailangan na lang po natin i-comply, mentors, yung 150. Actually, 200 dapat yung packs. Ganon talaga kadami yung ini-expect sa atin kung bakit inassign sa atin ng Team Focus yung 200. Pero ngayon, 150 na lang, okay, consider as sold na to. Okay, mentors? So, pag yung 150 na yan ay hindi na sold out yan, ako ang magbabayad yan, mentors. Maliban na lang kung i-divide ko sa mga sub-team dito para may kahati ako sa magbabayad. Tama ba? Kasi ganun talaga mangyayari. Kasi nag-usap na yung sa taas, million na ang operational expenses para lang magkaroon tayo ng magandang event. Okay, actually magdadagdag pa ng malaki si Mentor Marlon para maging maganda talaga event. Actually, nag-usap-usap na nga kami noon kung itutuloy pa ba yung event or hindi na. Ibalik na lang yung mga pera. Pero nakapag-down na rin ng mga 50,000. Pero sabi namin, ituloy pa din. Kasi unang-una, tandaan natin mga mentors, kami, yung builders, yung engage, hindi na, nag-giveaway na nga tayo. Hindi na nga natuloy yung engage ng team builders. So this time, itong team focus, malaking part ito. At ang malupit dito, mentors, may mga maglalabas pa ng sasakyan. Hindi lang po sa ibang team. Abangan nyo, meron din sa team natin. Tama ba? Na magpapa-excite sa atin at bubuhay ng ating mga dugo. Lalo na kung may invite ka doon, magugulat sila. Meron pala sa ka-teammates natin na maglalabas na makakapagpa-picture din siya doon sa kotse ng taong naglabas na yon. Okay ba yon? So mentors, ang paid pa lang na nasubmit natin 48 pero pinagdagdag pa yata doon sa checklist. Okay? Pa-check nga mentors. Ilan ba yung ano? Nasa entrance. Makikita niyo yung paid kapag may check. Tama ba? Ayan, ito. Bam. Ayan. So, ang paid po natin
ay nakapagbayad na ako ng 48 pero may nagdagdag, thanks God, at may nagdagdag. May 4 na nagdagdag. 1, 2, 3, 4. Okay? So, 52 na po. Okay, meron pa po tayong natitirang 99. Kasi 150 na lang. Okay? So, dun sa mga naglista rito, okay, malaking bagay din yung mga nakalista dito, mentors, na actually, pinagmitingan din, di ba, merong early bird saka regular rate. So, talagang naka-regular rate na to. Kaya lang, pinag-usapan na lang din namin na ibaba pa rin kasi baka mas lalong hindi makapagbayad. So, 350 pa din. Mentors, iba pa rin talaga pag madami tayo doon. Actually, ako naniniwala ko ang builders. Okay, pagdating sa offline, tayo yung isa sa pinakamalaki. Okay? Hindi man ganun kalalaki pa yung mga resulta natin, pero pagdating dun sa pag-gather mentors, dun kasi makikita yung unity. Okay? So, kumbaga, okay? Ibigay natin yung best natin. Okay? Gawin natin ang lahat para makapag-invite tayo kasi yung na-invite mo, pati ikaw, makikita mo, maiba mangyayari pag nakapasok ka sa event na yun. Okay? Yun na yung magiging parang charger natin, pinakamalaking charger natin. Okay? Kasi tandaan natin, yung ginagawa natin, sabi nga ni Coach Mike, yun din yung gagawin ng mga members natin. Kailangan, we have to set the example sa mga members natin. Okay? So, dun sa mga nakapaglista dito, okay, salamat doon sa mga naglista. So, gawan na natin ng paraan na ito ay mabayaran na rin natin hanggang Monday as much as possible. Okay? Okay ba mga mentors? Gawan na natin ng paraan. Okay? Kasi yan talaga, ako na mababayaran na sa akin yan. Wala, ganun talaga eh, pag leader. Kasi ganun mentors, pag leader ka, yung mastermind. Pag mastermind ka, wala na. Part ka na. Kasi ano yun eh. Kumbaga, parang ganito. Kahit na fully paid tayo dun sa raffle ticket, pag may ibang cordon na hindi paid, parang hindi pa rin paid sa buo. Kaya kami doon, nagtutulungan din talaga. Okay? So, ganun siya. Mentors, tandaan natin kasi, gumagalaw kasi tayo ng one single unit. Ganun siya. Okay? Kasi imaginein mo, kapag hindi natin tinatawid yung isang bagay, what more pa yung mga gusto nating matawid sa pangarap natin. Tama ba? So, gawin mo lahat ng best mo, mentors, kung paano mo may invite yung mga yan, and kung kaya mo lang din, nagawa ng paraan, kasi imagine mo, 350 lang yan. Eh, what if yung na-invite mo, dun pala lumabas yung kanyang gigil na gawin si I Am Worldwide. Hindi lang 350 ang papasok sa'yo. Tama ba? Pag nag-join yan, for example, na-invite mo, nag-join. Sabihin natin kahit copper yan, may 500 ka, may pairing ka 500, 1,000. Pagpasok pa lang niya. Eh paano kung manggigil pa yan? Paano kung mala mentor May pala, mentor Marlon pala yan, mentor Catherine Policarpio pala yan, di ba? So, yun yung gawin natin mentors, ano? So, siguro sa susunod na gagawin natin, i-divide ko na lang din yung sa entrance by the sub-team para hindi tayo mahihirapan din, na? Parang katulad sa raffle para mabilis. Tama ba? Kasi pag ganito parang ano eh, parang inuulan, no? Parang, 'di ba? Okay, pero at least 93. So kung lahat na 'to makakapagbayad, mas maganda din, de konti na lang. Okay? So mentors, gawin natin ng paraan, okay ba 'yon? So tandaan nyo, lahat tayo meron tayong battle. Okay? So, basta kailangan lang i-treat mo to. Kaya nga, it is a leaders meeting. Kung may mga nakattend dito na hindi pa masyado, okay lang. At least may naririnig ka. Na lahat ng mga leaders na nasa loob na to, pasalamatan natin yan kasi kumakasayan. Hindi yan leader-leaderan lang. Talagang yan yung mga pundasyon o tulos ng builders. Okay? Kumbaga kayo kinukonsider ko ng mga tulos ng builders. Okay? So kami ni Mentor Rhea, nag-usap na kami sa game plan. So for the meantime, ako muna ang nakapront sa inyo. Okay? Kasi talagang meron talagang kailangang gawin para mas lumaki talaga yung grupo ng builders. So kailangan mag-step up ang bawat isa. Okay? Pagtulungan natin mentors, yung mga naglista rito. Okay? So gawa na ng paraan na makapagbayad. Okay ba yon? At dun sa mga wala pa, mag-invite pa po tayo mentors. Okay? Kaya ako, panay ang labas ko ngayon sa
panay ang labas ko para makapag-invite pa ng pupunta doon. Okay? Pero ako naniniwala ako, kayo pa lang sapat na para bumulusok talaga yung builders. So, basta yun lang mentors, panghawakan na natin, nakita natin yung vision. Okay? Always be reminded, kapag ikaw nangihina, lapit ka lang sa source. Kapit ka lang. Okay? Huwag ka nawawala. Okay? So, basta tandaan mo, yung mga members mo, kung nawala man yan, mas mahalaga ka pa rin doon. Okay ba yan? Kasi bakit? Ikaw lang nag-produce nun eh. Tama ba? Kung nagawa mo mag-produce nun, makakapag-produce ka pa ulit. Tama ba? Ganun talaga, mentos. Tandaan natin, hindi natin hawak ang utak ng mga tao. Ako, ganun lang ako mag-isip. Hindi ko hawak utak ng mga yan kaysa ma-stress ako, gawin ko na lang yung control ko. Kasi ako naniniwala naman ako si Lord naman nakakakita eh. Tama ba? Malay mo, kaya lang pala pinadala sa yung tao na yon para bigyan ka lang din ng lesson o learning. Para malaman mo na hindi dapat lagi nag-expect. Tama ba? Sa ilalim. Dapat, love control. Okay ba yan? So, yan, mentors, thank you so much sa pag-attend. And, sa pag-extend din ng time, okay? Kasi ganun talaga eh. Kasi after nito, magpa-planning pa ako. Meron ako nilulutong project ngayon. Pagka nangyari yun, i-share ko din sa inyo. Okay? Kasi gusto ko ma-master yung power of two eh. Imagine mo yung dalawa lang. Bigyan mo ng di ba? Yung dalawa, pakita mo sa kanya, tapos gawa ka ng parang class card. Nagawa niya lang yung dalawa. Tama ba? Che-checkan yun. Magugulat ka, dadami yun. Kasi nga nangyari sa akin eh, meron ako bibirin ako binila ng ng buko juice. Tapos nakwentuhan ko ng barley, on the spot nagbayad sa akin eh. Gets nyo? On the spot. Sabi ko kung magagawa pala yun, di malupit. Tama ba? Tapos bigyan mo ng program mo, dalawa lang. Basta makapag-refer ka sa akin dalawa, ako naman nakakausap. Gawin mo lang yung dalawa na yan kasi sa dalawa na yan, dyan ako nagkamustang. Tama ba? Sa dalawa na yan, dyan ako Tama ba? Kaya nga pag tinanong ako, sabi, ba't kumita ka na ba niyan? Yes. Milyonaryo ka. Ay, mayaman ka na ba? Oo, mayaman na ako. Laki ka ng binabayaran ko monthly, 200,000 a month. Tama ba? Kung nagagawa ko yan, tama ba? O, iba yung I am. Kung pupunta ako sa pag-empleyado, di ko na makikitain yung, tama ba? 77,000, Mustang pa lang. O, kaya ba sa employment yun? Yung sundalo nga na major na 70,000 pa lang. Pero nakikipagpatayan pa sa gera yun. Tama ba? O, kaya maganda talaga dito sa IAM. Kaya mentos, lahat tayo tatawid, kaya natin to, maniwala ka lang. Okay ba yun? So yung mga hindi pa nakalista rito, maglista na doon, mentos, Tapos kung meron naman po ditong talagang hindi makakapunta, baka kaya mo namang mag-sponsor. Tama ba? Kahit mga 10 o 5, 350 times 5, tapos hahanap na lang tayo ng bibit-bitin doon. Tama ba? Okay, so kayang-kaya mga mentors, naniniwala naman ako this too shall pass. Lilipas lang din to. Okay? So, yun lang mga mentors. Baka meron kayong gustong sabihin. Okay? So, sa problem naman, hindi natin discuss yung problem dito kasi lagi ko napapansin pag leaders meeting may problem na di-discuss. So, masosolve nyo din yan. Alam ko naman, alam mo yung sagot dyan eh. Tama ba? So, i-PM mo na lang sa akin pag-usapan natin. Wag na lang muna dito kasi hahaba. Tama ba? Napansin ko yun eh. Pagka pinag-usapan dito, parang hindi tayo nagiging masaya afterwards eh. Di ba? So, pero naniniwala ako lahat tayo kayang isolve yun. Minsan, kailangan lang may magsasabi sa iyo nung alam mo na. Tapos sasabihin mo, oo nga, tama eh. Di ba? Kasi kung titingnan mo din, lahat ng sinabi rin ni Coach Mike, alam ko, kahit pa paano, sumagi sa isip mo, tama na-share din sa akin yun eh. Kaya lang, minsan kailangan din natin ma-remind. Kasi ang totoo talaga, mentors, totoo lang ha, binigyan tayo ni Lord ng mind. Actually, nasa atin na talaga lahat. Kailangan lang tayong ma-remind. So, ang paraan na pag-remind sa atin is yung magbabasa ka ng libro, i-remind ka. Hindi ka natuto sa libro, ni-remind ka lang kasi bakit nasa brain cells mo na yung sagot. Kaya mo naintindihan yon kasi meron kang pangunawa sa brain cells mo, kaya mo siya na-gets. Ibig sabihin, si Lord din na nagbigay talaga ng pangunawa. Tama ba? Nasa atin na lahat. Kumbaga, sabi nga lahat ng gusto nating pangarap sa buhay, binigay na ni Lord, kailangan mo lang i-execute sa process. Kaya ako, totoo yan, naniniwala ako darating ang time, magpa 5 million to 10 million a month din ako. Tama ba? Sarap nun,
Sarap kang gastusin nun. Tama ba? Alam ko marami dito, hirap na hirap, tumatarbaho, kumakayod, di ba? For example, si Mentor Glenn, kung si Mentor Glenn pa lang, sabihin natin sa 40,000 niya na kinikita right now, na pagkakasya niya, paano pa pag 5 million? Anong klaseng ngiti na kaya meron si Mentor Glenn nun, di ba? Kahit niya 1M, di ba? Kahit niya siguro 100,000, di ba? Kaya natin yan, mentors, kasi meron din ako inaaral ngayon. Basta ako muna mag-execute nun. Pag nangyari yon, i-share ko sa inyo. Okay? And lagi po tayong magbasa rin ng libro. Kung di mo kayo magbabasa, manood po kayo sa YouTube. Okay? Isa sa mga inaaral ko ngayon ito. Think and Grow Rich. Okay? So, kailangan natin mag-isip paano umasenso. Okay? So, ilan po. Maraming salamat. To God be the glory. So, nakapag-pray naman ulit kanina kay Coach Mike. So, siguro, lagyan na ulit natin ng ayan, thank you, Mentor Sheena. Okay, maganda po yan. Basa-basahin natin. So, ang pagbasa ko rito, hindi isang pasada, no? Per chapter muna para ma-absorb. Okay? Kasi pag binasa lang natin ng mabilisan, baka wala din eh. Diba? Kasi yung sinusunda kong successful na naging millionaire, multi-billionaire nito, ginawa niya parang ano to, parang Bible din. Lagi niyang hawak. So, kasi nandito na yung mga wisdom eh. Kumbaga parang in-expound na lang ng mga tao, pero yung principles nandito na. Okay? And lahat dito nakapasok din naman sa Word of God. Okay? At least nakaano lang siya, naka-conceptualize lang. Okay? So yan, maganda po yan. Then lalo na yung subconscious mind natin. Bakit nagkakaproblema tayo sa isip? Yung alam mo na yung dapat mong gawin, pero hindi mo ginagawa kasi nga yung subconscious mind mo may problem. Tama ba? Yung subconscious mind, yun ang kailangan nating ayusin. So, time will come, ako rin magta-topic ako about do sa subconscious mind. Okay ba yan? Di ba meron kang bagay na alam mo, magandang gawin, pero parang ayaw mong gawin. Kasi nga, may kumokontra. Yun yung subconscious mind. Yung dapat magiging successful ka na, kaya lang, pinipigilan ka ng subconscious mind mo, which is galing din naman yun sa nakaraan mo. Kaya ako naniniwala ako kung ano yung discipline mo right now, ano yung habit mo right now, ano yung ugali mo right now, okay? At bakit iba-iba tayo ng upbringing? It's all because doon sa subconscious mind natin. So, tinatawag nating paradigm. Tama ba? Bakit yung iba ang bilis makaunawa? Ba't yung iba parang ang hirap makaunawa? Intindihin natin sila. Kasi bakit? Yung subconscious mind nila, yung paradigm nila, hindi naging maganda yung upbringing. Kaya para mangyari na mabago yon, pag-aaralan natin sa susunod. Okay? So, pagtutulungan natin yan, magagawa yan. Kasi ako before, dati sobrang mahihain din ako. Ang dami kong inferiority complex. Pero hindi ko alam, may principle pala kung bakit ako nagiging successful before. Bakit ako na-honor nung ako ay elementary? Bakit ako nag-section 1? Bakit ako nag-working student? Pero despite na working student, naging cum laude pa din ako. Gets nyo? Meron pala akong mga ginagawa na hindi ko alam, may principle pala yon. Ngayong naiintindihan ko na kailangan ko lang ulitin. Bakit na ako ay kahit nagmumotor pa noon, tuloy-tuloy pa rin ako hanggang sa nagkaroon ng NMAX, nagkaroon ng Hilux, ngayon nakamustang. Kaya totoo yung principle. Okay? Lahat tayo binigyan na ni Lord ng power to become wealthy. Kailangan mo lang ma-unlock yun kung ano yung kailangan mong gawin. Okay? Kaya wag mo pagdududahan ng sarili mo. Always believe in yourself, believe in God, and all is well. So, ilan po mga mentors. So, Mentor Monica Ruiz, back to you po. Ayan, thank you so much again, Mentor Mark Santos, no, for grabe, no, sa wisdom ulit na binigay niya sa atin. So, yun mga mentors. So, tapos na rin po tayong mag-pray, no. So, thank you so much po sa time ninyo ngayong gabi, no. So, i-share din natin sa mga members natin kung ano po yung natutunan natin ngayong gabi, no, and napulot natin sa ating special guest tonight, no, mga mentors. Grabe, ang dami nating wisdom na nakuha sa kanila, and especially sa kay Mentor Mark Santos. So, yan mga mentors, kindly unmute po, no, para mag-thank you tayo sa ating founder, kay Mentor Mark. Thank you, Mens Mark. Thank you, mentors. God bless. Yan. Thank you so much, mentors. See you again po sa bukas po, Mens. Meron palang blast day. So much, Mens Mark. Thank you, Mentor Bless Mark. you, Mentor Mark. mentors. Thank you so much, Thank you so much, Mens Mark. Congrats sa mga PDR ng bawat isa, sa mga nag-step up.